Good morning po. Yan, good morning. Pakibati ang katabi nyo. Mag-speak ka ng blessing sa katabi mo. Favor of God, blessing, provision, healing, in Jesus' name. Amen. And welcome po at good morning po sa ating mga nasa on-site, online, na nanonood po. Hello po sa inyong lahat. Ayan, okay. Amen. Whew. Ayan, so, eto na nga. Eto na nga. Wait lang habang ino-open ko yung sermon ko. Ayan. So, pwede ba ako maging transparent sa inyo? Ayan. Kasi, eto na ata ang isa sa pinakamahirap na sermon na di-discuss natin. Para sa akin mahirap to kasi very malawak eh. Malawak itong topic natin ngayon. At saka ang kasi message for the church, no? Kasi dahil anniversary month pa rin natin. So message for the church at stay pa rin tayo sa ating verse for the month na ating anniversary verse, which is Ephesians 4:4-6. At narinig na natin ng ating pastor and si Kuya Don last week and diniscuss ito. So, medyo mahirap nga naman pressure kay Ate Ella kasi syempre, isang verse pero kailangan mo maghanap ng new revelation or new tawag dito area na pwedeng i-discuss. Very, very direct itong Ephesians 4:4-6 pero nakita naman natin sa Bible tulad na nasa Bible, Matthew, Mark, Luke, and John, they all share Jesus pero iisa lang yung story about Jesus pero may iba't iba silang perspective kay Jesus. So, ayun yung nakikita ko sa topic natin sa anniversary natin. So may dalawa na nag-speak. So parang new phase na or new area naman ng Ephesians 4:4-6. Pero going back, bakit ko nasabing isa sa pinakamahirap para sa akin itong topic na to? Kasi masyado malawak, hindi kakayanin ng isang oras. Dahil ito po ay kada isang point, meron akong 64 slides. Hindi, joke lang. Kidding aside, mahirap talaga, hindi kakayanin ng isang araw, pero kailangan ko siyang i-summarize at may paliwanag in a way na maintindihan nating lahat. So, kaya kagabi, hirap na hirap ako. Sobrang haba na ng notes ko. Sabi ko, ang haba na nito, Lord. Paano pa iikliin? Sa isang points pa lang ang haba na, sabi ko, hindi kakayanin to, Lord. Pero sige, si Lord na bahala. Dahil, ang pag-usapan natin is Job. Ayan. So, for the one, the foundation of our church. Okay? So, Ephesians 4:4-6 pa rin tayo, no? So, for the one, the foundation of our church, Ephesians 4:4-6, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father of all, who is over all and through all and in all. Tara, samahan niyo po ako mag-pray. Lord, maraming salamat sa araw na to. Gabayan niyo po kami as we study your word, Lord. Not just to study your word, but kilalanin ka namin, makilala ka namin kung sino ka, Panginoon. At magkaroon kami ng deeper relationship sa inyo, Lord Jesus, through this topic, Lord, na pag-uusapan namin. Itago mo ako sa iyong likuran, ang nais mo maihayag, at hindi ang nais ko. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So, Ephesians 4:4-6. Ito po ay mensahe ni Paul sa mga Ephesus, okay? So, ang title nga nito, kung babasahin natin Ephesians 4:1, ang title nito ay The Unity, wait lang, nawala yung Ephesians ko. Ephesians 4, Unity and Maturity in the Body of Christ. So si Paul, mensahe niya ito para sa mga taga-Ephesians
no? At ang mensahe ito ay unity and maturity kay Kristo. So Paul's message to the people of Ephesus is unity and maturity in the body of Christ. And tayo as a church, at nakakatuwa pag nakikita na ang church natin ay may kultura na nagkakaisa tayo, no? Nagmamahalan tayo, kahit na di tayo magkakadugo. Ramdam mo yung pagmamahal ng bawat isa sa loob ng church na to. So, again, before tayo lumabas to share or collaborate with the body of Christ, kailangan as a church dito muna tayo magsimula no? Kasi paano tayo makikipag-collaborate or makipag-unite sa body of Christ if tayo mismo dito sa church watak-watak, no? And I've seen the church grow. Etong church na ito mag-grow. Even in the previous church, nakita ko kung paano siya mag-grow. Nakita ko din kung paano ang church nagkaroon ng downtime or ayoko sabihin downfall kasi hindi naman nag-downfall ang church ni Jesus Christ Pero makikita mo yung pag may problema, parang bahala na. Ganun. So nasaksihan ko yun at nakakatuwa na makita na from glory to glory yung church ni Lord. Etong Limitless God Church, lalo na nung tinayo itong Limitless God Church. Lalo na nung binigay ni Lord yung pangalan na Limitless God Church dito sa church natin. Parang parang soul to Paul lang no? So yun. So again, before collaborating or working in the body of Christ, we should know the foundation of our own church. Kailangan malaman natin yung foundation ng church natin. And ano ba yung foundation ng church natin? So the foundation and faith of our church, LGC, sige, next slide, Job. Sige, next slide. Ayan, the foundation and faith of our church, LGC, and what we believe in. So kailangan natin alamin, sino ba yung sinasamba natin? Kailangan natin makilala sino yung sinasamba natin. So ang topic natin for today is the Triad God. Kaya sabi ko sa inyo, buckle up dahil medyo mahirap to. Pero kakayanin. Okay? Dahil isinamarize ko na lang ito. So mas maganda matakal natin to someday, no? Pagka naayos na natin yung ang ating book, yung 10 Doctrines ng Christianity. And so doon mas ma-emphasize natin to Pero ngayon, talakayin natin. Okay, so the Triad God. So the foundation and faith of our church, especially LGC, and what we believe in. So what we believe in, number one, we believe in the Holy Spirit. Sige, next, Job. Ayan. We believe in the Holy Spirit. So, meron ako dito mga verses. Picturean nyo na lang, tapos babasahin ko pagka i-discuss na natin yung verse na yan. Sabi sa Ephesians 4, verse 4, there is one body and one spirit. So Paul is talking about here the Holy Spirit. So, in the Old Testament, ito kadalasan na parang nababaliwala dahil wala daw ang Holy Spirit during the Old Testament. Nagpakita na lang si Holy Spirit during the New Testament. Dahil doon na lang nabanggit ang pangalan niya. Pero, in the Old Testament, sabi diyan sa Genesis 1:2, okay, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. So the Spirit of God was hovering over the water. And I believe this is the Holy Spirit. No? And take note that the Holy Spirit is not just the Spirit of God. Baka kala natin Holy Spirit is just a force. Hindi po. Hindi siya force. Isa siyang God. No? Holy Spirit is God. Hindi siya basta spirit ng God.
No, magkaiba 'yon. Parang ganito 'yan. Hindi ang tao merong spirit, tama? And yung spirit natin, kung ano yung spirit natin, yun lang yung nasa tao, iisa lang, no? So malamang dati nung ako'y bago-bago pa lang as Christian, akala ko ang Holy Spirit is the Spirit of God. So yung Spirito ni God. Which is hindi. Kasi separate God siya, pero one sila ni Father. Or God the Father. Which is mamaya, tatalakayan pa natin. Pero you get my point, hindi siya yung Spirit na okay si Lord, yung Spirit niya is aalis sa kanya and ipapadala sa akin. Hindi. Okay? Again, separate God, pero iisa siya with God, the Father, and Jesus. Ayun si Holy Spirit. Hindi siya force. He's not, may the force be with you. Hindi siya force. Holy Spirit is a person, a God, that is separated, not separated, pero tawag dito, different, hindi different eh. May isa akong term na ninaalala. Pero yun, hindi siya Spirit of God. Ayun, yun yung naglalaro sa isip ko. Hindi siya Spirit of God. Baka akala kasi natin Holy Spirit is just the Spirit of God. Pero hindi. Holy Spirit is God. Okay? So that's, kagabi, nakakatuwa kagabi habang nag-aaral ako nito. Meron ako nabasang article. Sabi niya, there are two truths. There are two truths, essential truths, na kailangan natin malaman kay Holy Spirit. Number one, Holy Spirit is not a force. He's not a, nandito pa ba yun? Hindi siya Star Wars, hindi siya force. Nakita ko. The first truth is that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. Hindi siya impersonal force. At yung the second truth is that the Holy Spirit is God, not a creation of God. Hindi siya creation ni Lord. Hindi siya galing kay Lord na nung time ng dito sa Genesis 1 na wala pang Holy Spirit, magkikreate ako ng Holy Spirit. No. Hindi. Kasi si Holy Spirit is God. And Holy Spirit is with God. Okay? Nakakasunod? Sabi sa inyo, ang hirap eh. Kahit ako, nahihirapan eh. Okay, so, is Holy Spirit mentioned before the Pentecost or the Old Testament? Ayan, Genesis 1, 2. Meron pa, sinabi sa Acts 2:16. Teka lang, Acts na yan, New Testament. Pero wait po. Hintay lang po. Okay? Si Peter, sinabi dito ni Peter, this is what was spoken by Prophet Joel. Kilala si Joel? Si Pastor Ray ng Ate Ella nakakilala kay Joel. Kilala ba natin si Alvin? Narinig ko kay Kuya doon last week yun eh. Si Alvin. Kilala ko si Alvin. Sabi ko, kilala ko si Alvin nung nanonood ako ng live eh. Sabi ko, si Alvin, tropa ko si Alvin. So sabi ni Peter sa Acts 2:16, no, this is what was spoken by the prophet Joel. So jump tayo sa Joel 2:28-32. Sabi dito, and afterward, I will pour out my spirit on all people. So si Joel, nag-prophesy siya, nagkaroon siya ng vision or na-receive niya na kay Lord that in someday, si Lord ipo-pour out niya yung spirit niya, which is the Holy Spirit. At nangyari yon sa Acts. No? Nangyari yon sa Acts 2, kila Peter. Yung time na sila Peter nagtatangs on fire, tapos akala ng mga tao, lasing sila. 'Di ba? And Peter, sabi ni Peter, napakaaga pa para maglasing, pero yung nakikita nyo is the Holy Spirit, the fire of God. So, bago pa mag-Pentecost, bago pa i-introduce si Holy Spirit, si Joel from the Old Testament, wala pa si Jesus nito take note, si Joel from the Old Testament, nag-prophesy na, naka-receive na ng vision, naka-receive kay Lord that the Holy Spirit will be poured out to His people. Okay? So, klaro tayo, sa Old Testament pa lang, meron na malinaw na sinabi na si Holy Spirit ay existing, not just in the New Testament. Amen? Okay.
Going on, the first appearance of the Holy Spirit. Kailan ba first nag-appear si Holy Spirit? So dito na. Kasi ito yung madalas na sinasabi nila eh. Sa John and Luke nang naman nagpakita na si Holy Spirit. Sa Old Testament, wala eh. Yung tinutukoy na the Spirit of God sa Old Testament is Spirito ni Lord or ni God or ng Diyos. Which is true naman, no? Pero hindi siya, again, hindi nga siya Spirit of God. So, first appearance of Holy Spirit, John 1:32. Ito po yung binaptize. Parehas lang tong verse na to, yung Luke 3:22 and John 1:32. Ito po yung time na binaptize si Jesus ni John the Baptist. Naku po, si pastor lang nakaalam. Okay. Na binaptize siya ni John the Baptist. At sinabi ni John, nung pagkaahon ni Jesus, ano nakita niya? Nakita niya yung Holy Spirit in the form of a dove. And it remained. Sabi sa Luke 3:22, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And the voice came from heaven, "You are my son whom I love with you, and I am well pleased." And sabi naman sa John 1:32, John gave this testimony, "I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him." Nanatili kay Jesus ang Holy Spirit. So that's the first appearance ng Holy Spirit in the New Testament. Nung time na nabaptize si Jesus, the first appearance of the Holy Spirit was in a form like a dove. And it remained. Ang gusto ko yung word na yon, it remained, kay Jesus. Kasi, na-example ko na to before, kung ma-imagine natin, sino dito mayroong alagang cat or dog or ibon? Meron ba sa atin dito may alagang ibon? Wala. Pero, na-imagine nyo ba mag-alaga ng ibon? Hindi din. Kasi parang ang hirap i-train, no? Ang hirap i-train. Unless, siya, parrot. Parrot, no? Or, naranasan nyo na mag-alaga ng kalapate? Dati gusto kong mag-alaga ng kalapate. Tapos, ibabato mo yon, tapos papalakpak ka para bumalik, di ba? Para bumalik. Ayun yung paniniwala namin dati ng bata eh. Pero, may tawag doon eh. Ano yung butcher ba yun? May tawag sa kalapate, nakalimutan ko na parang butcher daw. Neto, yun yung yung ilong, ganun eh. Marami pang iba't ibang uri ng kalapate na tawag noon, na breed. Pero yun nga, imagine niyo meron kayong alagang kalapate at nilagay niyo siya dito sa balikat niyo. And imagine niyo maglakad kayo from sa bahay niyo hanggang hanggang palengke. Sa tingin nyo ba yung kalapate mag-i-stay lang? Or lalo na kapag tumakbo ka or gulatin mo, sa tingin mo mag-i-stay lang yung kalapate? Di ba pag nabugaw ang isang ibon nga, ililipad na kaagad yan eh. Di ba? Kaya gusto ko yung word na it remain kay Jesus, yung Holy Spirit, the form like a dove, kasi hindi siya nabubugaw. No? Kung saan man pumunta si Jesus, imagine niyo nandun lagi yung dove, nakapatong sa balikat niya. Ganon si Holy Spirit ka-close, ka-intact, may relationship kay Jesus, no? During that time. So, yun yung first appearance ng Holy Spirit. And then, eto na jump tayo, Day of Pentecost, or sa Acts, no? So, sa Day of Pentecost, ito na nga yung kinikwento ko kanina where the Holy Spirit comes at Pentecost nung time nung kay Peter na to. Okay? Nung si Peter, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ulitin ko yung verse 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them.
the same word that described the dove na nag-rest kay Jesus. Nakasunod? Again, the dove, the Holy Spirit formed like a dove that rest kay Jesus is the same Holy Spirit na na-receive nila Peter and rest on each of them. Hindi lang sa isang tao, on each of them, sa lahat. Sabi mo sa tabi mo, isa ka doon. Meron kang Holy Spirit. Kung ano yung Holy Spirit ni Jesus, kung ano yung Holy Spirit ni Peter, ni Pastor Ray, ni Ate Ella, ni Pastora Jerly, ayun yung Holy Spirit mo. Kung ano yung Holy Spirit ni Caleb, ayun yung Holy Spirit natin. Walang junior Holy Spirit. Amen? Kaya kapag ka merong tao may sakit na nagkwento sa'yo, meron akong cancer, bro. Ipag-pray mo. Ay, hindi ako pang cancer, pang sipon lang ako. Tawagin natin si Pastor Ray para pag-pray ka kasi may cancer ka. Kasi ang napag-pray ko lang yung lagnat, sipon. Tapos hindi ko pa nakitang umalis. No, hindi mo ganun ang faith natin, no? Ang faith natin, kung ang faith nga daw natin is parang kasing laki lang ng mustard seed. Alam niyo kung gano'ng kalaki yung mustard seed? Ganito. Kung meron daw tayong faith like mustard seed, kaya natin mag-move ng mountain. Kaya kung meron tayong mustard seed faith, kaya mo sabihin sa cancer, bow down in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Kaya mo mapag-pray yung taong may sakit. Kaya mo mapag-pray yung taong gusto makalaya sa bondages or sa demonyo na umaali, na-demonize sa kanya or nagko-control sa kanya sa buhay niya. Kaya mo. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko. Kasi meron akong Holy Spirit. Amen? Hindi naman natin gagawin sa natin sa might natin or sa galing natin eh. No? Hindi natin kaya kung dahil lang sa galing natin. Wala po tayong magagawa. wala. Hindi natin kaya. Pero dahil kay Jesus, because we have the Holy Spirit, kaya natin. Amen? Okay, sige. Alright, so yan lang muna. Sinamarize ko lang. Saka na natin i-discuss yung kabuuan. Meron tinatawag na pneumatology. Doon natin i-discuss yun sa Doctrine of Holy Spirit. Pinaprepare na ng mga pastor natin. Yan, okay? Sa Bible School. I'm excited ako doon. Kahapon nag-usap kami ni Pastor Ray kasi meron nga akong nabasa na bagong... Sabi ko ngayon ko lang, Pastor Ray, nabasa tong bagong doctrine na to. Sabi niya, matagal na yan. Pero, wag mo nang basahin. Hindi, totoo nga naman. Kasi nung nabasa ko, medyo malawak siyang doctrine. Tapos masyadong, ang tatalakayin doon is kada belief ng mga tao. Hindi lang Christianity, madaming belief. So each belief. Kasi nga, kabilang siya doon eh. So anyway, ayun. Sinong ready? Ganito sinong excited na sa Bible School natin? Kasi, online daw po ba yun? Malalaman natin, di ba? Malalaman natin. Pero yan, gusto ko lang sabihin sa inyo, once na magba-Bible school na tayo, magkaroon tayo ng heart to prepare ourselves not just to learn, pero it's an invitation for us na para mas maging deeper yung relationship natin kay Lord. Amen? Amen. Okay. Sige, let's move on. Number 2, we believe in Jesus Christ. Yan. So, isa sa foundation ng church natin, tulad nga ng sabi ni Kuya doon last week, meron silang agreement ni Pastor, at kapag hindi na na-meet yung agreement na yun, saka lang sila aalis. At ayun ay dapat, kung si Lord Jesus pa rin ang Lord and Savior ni Pastor Ray. Kasi kung hindi na, aalis na sila Kuya doon. Which I agree. Dahil totoo nga naman, kung hindi na si Lord Jesus ang sinasamba ni Pastor Ray, pasensya na po, ako din po ay aalis. Ayaw na. Pero hindi mangyayari kasi si Pastor Ray, grabe, founded na rooted na sa foundation ni Jesus Christ and
laman na natin at alam na natin yung story ni Pastor Ray kung paano niya nakilala si Jesus Christ. And up until now, Pastor, ilang taon na po kayong Christian? 30 years plus? Pero yung faith niya kay Jesus na natili. No? Never nagbago. At ang belief niya pa rin that Jesus is Lord and Savior. His Lord and Savior. So as long as Pastor Ray's Jesus, Lord and Savior is Jesus, Pastor Ray, kasama mo po kami. Okay. Okay, so going back, we believe in Jesus Christ. Sabi sa verse 5 ng Ephesians, one Lord, one faith, one baptism. So yung Lord na tinutukoy dito ni Paul is Jesus. Sabi sa, asan na yun? Lord. 1 Corinthians 8:6, andyan ba yun? 1 Corinthians 8:6. Ayun, nasa kabila. Jesus is Lord. Sabi 1 Corinthians 8:6 or 5-6. Sabi, dami natin yung verse 5. There is no God but one. Sabi, si Paul pa rin to ha. There is no God but one. For even if there are so-called gods, maliit na G, gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, mga small letter God and small letter Lord, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. So sabi ni Paul, marami daw dito sa mundo na gods or Diyos-Diyosan. Amen. Sino naniniwala sa ganon? Buti na lang. Buti na lang. Pero marami naniniwalang, maraming Diyos-Diyosan, maraming Lord of Lords. No? Minsan pa nga tao ang Lord eh. Di ba si Jose Rizal? Aldab, meron pa nga, di ba? Aldab Nation, no? Ginawa ng idol yung Aldab Nation. Meron naman, ang paniniwala nila, Diyos daw ay nature. So, yung mga puno na nakikita natin, yung bundok, yung karagatan, Diyos yan. Yung sabi nila, yung iba, hindi ako Yung iba naman, may nalaman ako kahapon eh. First time ko nalaman yun kay Pastor Ray eh. Yung mga animals daw, tinuturing din Diyos. Kaya kapag inapakan mo ang langgam, pinapatay mo daw si Jesus Christ. Pagka ang lamok, or sabi ako din eh, ang dami ko nang napatay na sinunog ko pa, nilaso na. Di ba? So, ayun, yung mga ibang paniniwala. Yun yung mga so-called gods, small letter G, and so-called lords, small letter L. Okay? Pero, sinabi ni Paul, there is one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Sabi din sa Philippians 2:9-11, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. And sino yon? Jesus, our Lord. Okay? That the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Okay? Ulitin ko. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Every tongue will confess that Jesus is Lord. Not the ants, not the trees, not the mountains. Hindi si Dodi. Sila lang si Dodi. Si Dodi. Takot kami doon ni Pastor eh. Si Dodi, hindi si Dodi. Oo nga, nagdi-deliverance. Pero paano kaya pagka may dineliverance na bahay tapos punong-puno ng Dodi, no? Ate Ella. Makwento ko lang, no? Si Jo, sabi nga daw ni Jo, may kwento kayo, di ba, na parang kinamay niya lang, nilagay niya sa plastic, ginaganon-ganon niya. Grabe si Josh. Kaya Josh, kapag ka nagkabahay kami, alam mo na, ikaw tatawagin ko ha.
Grabe si Josh, ang tapang. May kwento ako. Last time, nung pinark ko si Tangke doon kila Ate Ella, di naglalakad na kami ni Pastor Ray, no? Papunta na kami ng church studio. May biglang daga, ang laki, oh. Tumawid sa harapan namin, si Pastor Ray yung sinild ko. Knowing na si Pastor Ray, takot din. Kaya, si Pastor Ray, gumanon din. So, dalawa kaming, hinayaan namin tumakbo yung, kailangan nawala muna sa paningin namin bago kami tawid. Meron pang isang instance Nung nasa Robinson's Homes pa yung church, no, doon sa dating church natin. Merong bubuwit. Maliit na daga. Bubuwit. Yan. Lumabas sa lagayan ng mga wire, ng mga mic. Lumabas. As in, tingin sa amin, tapos hindi niya alam kung saan pupunta. Alam niyo po, ang dalawa niyong pastor ay nakatungtong sa upuan habang ang mga member binubugaw nila yung daga. Kaming dalawa ni Pastor Ray nakatungtong sa upuan. Ay nako. Wala, nakakatawa lang balikan yung time na yun na naalala ko lang. Anyway, going back. So, we believe kay Jesus Christ and si Jesus is Lord. Amen? So, meron ako dito sinulat, hindi ko na nailagay ata dyan. Sabi ko, nilagay ko dito, in the Old Testament, God was introduced, hindi ito. Ito, the coming of Jesus being prophesied in the Old Testament. So, sa Old Testament ba, meron bang sinabi na si Jesus, na existing si Jesus as Lord? Sa Old Testament ba, meron sinabi na hindi pa naman boy si Jesus noon Pero paano nalalaman about kay Jesus? Meron po, may isang propeta, which is Isaiah, ang nag-prophesy. Sabi niya sa Isaiah 7:14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Which means God with us. So, in the Old Testament pa lang, a prophet prophesied about Jesus and that Jesus is God. Amen? So, hindi lang siya tao, Diyos siya. Diyos. Pasensya na. Naka-brace tayo. He is God. Amen? Hindi lang siya man, God siya. 100, ayun yung sabi ni Pastor Ray, 100% man, dahil nagkatawang tao siya, and 100% God. Hindi siya 50-50. Okay? Malinaw? Malinaw. Okay, sinabi din sa Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding with justice and righteousness forever and ever. Okay, so nung Old Testament pa lang, sinabi na itong prophesy na ni Isaiah na itong there will be a man na manggagaling sa virgin woman, okay? At ayon ay tatawaging Emmanuel, God with us. So si Jesus ay God. Okay? Okay, so again, the foundation and faith of our church ng LGC, naniniwala tayo, we believe that the Holy Spirit is God, that Jesus is God. Okay? Nakakasunod po? Okay, so may 10 minutes na lang ako at i-discuss na natin ang point number 3, which is God the Father. Yan. We believe in God the Father. Verse 6, sabi dito sa Ephesians, balik tayo doon. One God and Father of all, who is over all and through all in all. Okay? So, in the Old Testament, nakilala natin si God. No? In the beginning, nakilala na natin si God. No? Alam naman na natin yung story.
Alam na natin yung story, Genesis 1, in the beginning, in the beginning. Okay? So, pero, napansin nyo ba in the Old Testament, parang ang description ni God ay judge, honored judge, sovereign judge, revered. Sometimes, nadi-describe siya as angry God, no? Kasi, pag kami nagkasalanan, judgment agad. No? So, nakilala si God in the Old Testament where somehow he is an angry God, no? Which is not. Dahil in Genesis pa lang, I believe God already has the nature of a father. Dito sa Genesis 2 pa lang, Genesis 3, 21, basahin natin. Ito po yung time na nagkasala si Adam and Eve. Kinain nila yung fruit of knowledge of evil. So, nung kinain nila yon, nalaman nila na nakahubad sila, naked sila. At nagtago sila nung narinig nila yung footsteps ni God. Imagine niyo, even the footsteps of God, alam nila na si God yun. Ganon ka deep yung relationship nila Adam and Eve kay God before. Na kahit na footsteps lang, yapak pa lang niya yun, alam na nila na si God yun. Kilala na nila si God yun. Meron time nga na pag naglalakad ako sa street namin, pagka naririnig ng mga kaibigan ko yung tsinelas na kumakaskas, sabihin si Ryan yan, ang ingay maglakad yun eh. Dati, nung bata kami. So, alam na nila. So, ganun kakilala nila Adam and Eve, si God. Na even God's footsteps pa lang, alam na nila na si Lord yun. So, ayun na nga, nagtago sila. Kasi nga, nahiya sila dahil hubad sila. At hinanap sila, ang unang sabi ni God, where are you? Hinanap ni God yung dalawa. At sinabi nga nila, nagtatago kasi sila dahil nakahubad sila. At sinabi ni Lord, paano nyo nalaman na nakahubad kayo? So, and ayun na yung story. Okay? So, tinuro ni Adam si Eve tinuro yung snake. And doon, ginawa ni, nagbigay si Lord ng curse doon sa snake, and then doon sa kay Eve and kay Adam. At sa verse 20, sabi dito, sa verse 21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So, unang ginawa ni Lord after niyang, kasi, faithful and just si Lord. So, kapag may kasalanan ka talaga, He is just na, ito yung consequence mo. Pero, after that, anong ginawa ni Lord? Dinamitan yung dalawa. Ayun yung pagmamahal ng Lord. Doon pa lang, dinisplay na ni Lord yung fatherhood nature niya as God, the Father. Not the angry God, but a Father. A loving Father sa anak niya, which is Adam and Eve. Dinamitan. Ang naalala ko ditong story, the prodigal son. No? Nung time na yung prodigal son umalis sa poder ng king, winaldas yung pera, no? Kung ano-anong ginawa sa buhay, nagpakasaya. Tapos nung time na wala na siya, bumalik siya kasi nga wala na siya matirahan, natutulog na lang siya sa ng baboy. Mabuti pa daw yung mga servants ng hari, kumakain kahit papano siya, hindi na siya nakakakain. Kaya bumalik siya sa tatay niya. At sinabi niya sa tatay niya, kahit maging servant na lang ako. Pero anong ginawa ng tatay niya? Niyakap. At dinamitan. So same na ginawa ng God the Father in the Old Testament. Dinamitan niya yung dalawa, Adam and Eve. Okay? So ayun, ganun yung nature ni God. Noon pa lang, Genesis pa lang, loving Father na siya. Amen? So, later on, Jesus introduced to us God and His nature as a Father. Nung dito na tayo sa New Testament, dito na dinemonstrate ni Jesus lalo kung gaano ka-loving Father ang God the Father. No? Sabi niya sa Luke 15:11-32, basahin niyo na lang to.
ay ang Luke 15:11-32. So Jesus introduced God and His nature as a Father to us. So ito nga yung parable of the lost son or the prodigal son. Sabi naman sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So, ganon tayo kamahal ng God the Father, that even His own Son, the only Son, ibibigay niya, no? Para mag-sacrifice, para tayo magkaroon ng eternal life, no? Ganon tayo kamahal ng God the Father. Okay? And Jesus demonstrated the love of the Father through John 14:6-7. "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me," sabi ni Jesus sa mga disciples niya, "if you really know me, you will know my Father as well." So, sinabi niya sa mga disciples niya, "Hey, mga disciples, kung kilala niyo ako, at makikilala niyo ako kung ano yung at character ko, kung ano yung attitude ko, kung ano, paano ako kumilos, makikilala nyo rin yung Father. From now on, you do know Him and have seen Him." So kung makita mo ako, mga disciples, he's talking about sa mga disciples, no? Kung makita nyo ako, nakita nyo na rin yung Father, sabi ni Jesus. So kung nakita nila si Jesus, they even saw the Father itself. Yung pinaka-nature ni God the Father. Na hindi siya angry Father, no? Na hindi siya judgment agad. Loving Father, si God the Father. Amen? So, dito na magtatapos, no? So, itong tinakal natin ay tulad ng ina-example ni Pastor Ray, tulad tayo, isang tao, no? Tayong tao, meron tayong spirit, soul, and body. Pero, iisa tayo. Amen? Sabi mo nga, tingnan mo yung katabi mo, iisa yan. Iisa ba yan? Iisa, no? Merong spirit, soul, and body. Ang itlog din, merong eggshell, egg yolk, and egg white. No? Pero, isang itlog lang yan. At ang tawag sa egg na yon, egg. Hindi naman, pabili nga po ng eggshell. Na pupunta ka sa tindahan, pabili nga ng egg white. Or pabili ng egg yolk. Hindi, no? Pabili ako ng egg. At ang laman nun, yung tatlo. Same thing, no, sa Diyos na sinasamba natin, sa faith na meron tayo, at sa foundation na itong church na to. We have one God, pero tatlo sila. We serve a three-in-one God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We believe in all of them. We believe in the three of them. That they are one. And they are God. We believe in God the Father. That He is a loving Father. Not an angry Father. In the very beginning pa lang, He is a loving Father. Kasi ginawa niya tayo eh. In the very beginning. Yes, ginawa niya yung in the first to 6 days, in the first to 5th day, ginawa niya yung creation. Pero sinabi niya lang that it is good. No, sinabi niya doon, I saw it and it is good. Pero the only creation na hindi niya sinabihan ng it is good is yung creation niya na tayo in His own image. Hindi niya na sinabi na I created man in my own image and I saw it and it is good. Hindi. Binigyan niya kaagad ng authority na you will subdue the earth. You will name this creation. Ikaw magpapangalan. At sa lahat ng creation niya, tayo lang ang ginawa niya in His own image. Ganon niya tayo kamahal. Ganon yung love ni Father. That's the love of a Father. So, alisin natin sa utak natin na God the Father is very strict, is angry. He is strict kasi may sin tayo nagagawa.
At kaakibat nun yung consequence. He is just. Kaya nandun yung judgment sa mga kasalanan natin. But still, merong forgiveness, may restoration siya, may redemption siya. May grace. That's the love of a Father. And we believe in Jesus Christ, our Lord and Savior, who died for us, for our sins, for our wounds, for our sicknesses, for our bondages. He died for us to be freed. Para magkaroon tayo ng kalayaan, ng buhay na masagana. He broke His own body for our body to be made whole again. Because of sin, nagkaroon ng separation eh. But because of Jesus, binuo niya ulit tayo. And there is a Holy Spirit. The love of the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, the Father will give you another counselor. Hindi niya sinabi na the Father will teach you a spirit that will teach you, I will give you a spirit that will teach you what I teach. Pero si Jesus, sinabi niya doon, the Father will give you another counselor, which means katulad niya. Kasi si Jesus is a counselor as well. So Holy Spirit is a God. Hindi lang siya spirit. He's not an impersonal force. He is God. And sometimes, nakakaligtaan natin sa Holy Spirit. I am guilty on that one. Sometimes I ask the Father, I ask Jesus, I forgot the Holy Spirit. And the Holy Spirit is sometimes grieving when we do sin. No? Pero He's there. He remains on us. Hindi siya nawawala. Never ko narinig or nabasa sa Bible na nagkasala ang isang tao and the Holy Spirit the Holy Spirit ay nawala. Nag-depart. Meron akong isang naalalang scenario before, nung youth ako, merong youth camp. At sa youth camp na yon, may isang kabataan na umiiyak. At sinabi niya, during our worship, nakita niya daw sa vision that the Holy Spirit departed from us. Nung narinig ko yon, I was saddened. Nalungkot ako. Dahil layo ng kaaway yun eh. Na pinapakita sa bata na nag-depart daw ang Holy Spirit. He never departed on us. He is always there. He remained on us. The moment we receive the fire of God, it will remain on us. Although sometimes nawawala-wala yung apoy natin, no? Tulad ng isang apoy sa uling na dating nagbabaga, kapag inalis mo ang uling na nagbabaga, mawawala ang apoy talaga niyan. At same thing sa atin. Tayo na nandito sa church, kapag tayo nawala sa church, nawawala talaga ang apoy natin. But the Holy Spirit remains. So if ever na fulfill natin that the Holy Spirit is not there with us, check our hearts, baka nagkakaroon lang tayo ng callous heart, at pray for the Holy Spirit to flame once more. To fan a flame once more sa hearts natin.